Maaari bang tumayong lahat para sa ating panalangin? Kaya maaari mo bang magsimula ng ating panalangin? Ang Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ibigay sa amin. Natin sinabi na tulungan po sa amin. Ang sabi ko ulit po ang aming mga pagkakas. Ang aming buhay sa mga mula sa amin, ang aming pagkakas sa Panginoon at ang sinabi na sa mga sa aming mga ikaw sa namin sa mula po aming humilig sa pangalan ng Amen! Magandang umaga mga bata! Magandang umaga din po! Ayan. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng isang elevator para ang lahat ay maging aktibo sa ating buong klase. Gusto ko sumayaw ang lahat. Yan, bago magsiupo ang lahat, ay maaari bang pakipulot ng mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ng mga kalat ito. Sino ba? Ano po ang nais sabihin na Maria? Kaya Maria, tumayo ka nga. Sino ang maliban sa araw na ito, Maria? Sa araw na ito ay si Princess Anne, si Nubea, si Princess Joy, si Melody po. Bakit kaya absent? Under Pero dahil nandito kayo ngayon, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili.
Napag-usapan na ba kung sino ang mga bayani? Apo. Meron na bang mag-uula? Sa inyo, sino ang mag-uula? Hintayin na lamang natin ang unang grupo. Apo. Teacher pala ito ng teacher na. Ayan, ang unang magpipresenta ay ang unang grupo. Pumunta sa unahan ang inyong Ayaw mo pa. ilaw ng pagsalita. Napag-usapan po namin ang mga kanya-kanya bayani. Sa lahat sa hanggang may pasabi sa natin ang ulang. Siningalan po ang kanyang bayani daw po ay ang kanyang mama. Kasi po si mama na daw yung nagkagulid sa kanila na minawala lalo na kasi nawala yung papa niya. Pero nagsilbing nanay at tatay daw nila. Kahit na mahirap ang buhay, hindi po nang kalimutan niya. Kahit wala siya ng katuwa, ay naging nagtaguyod niya pa din ang maayos yung kanyang pamilya. Tapos po, ang mayari naman daw po niya everyday si mama niya. Kasi po, ganun din yung kagaya ni Mia na kahit na po si everyday masaway, si mama niya po sobrang po si mama niya. Sobrang bait po ng mama niya. Kasi nga yung kunyari po may request siya. Tapos kahit wala, bibigyan ng gagawa ng paraan para makakapag-provide kay Edwin. Tapos ay iba naman daw po, kanya daw po, ang kanyang bayani ay si Lord. Kasi po siya daw po, si Lord kasi po, di ba pinanggalingan ng lahat, ang ating buhay, lakas. The creator. Yes, yun po. Yun po ang ating buhay at lakas. At kahit ilang hirap na daw po siya sa buhay, isa po pwede palagi sa kanya si Lord. At ang akin naman pong bayani ay si Papa ko. Kasi po yung Papa ko ay Carl si Basman, anak ko pangalan sa niya. Palapakan natin ang unang grupo. Nakikita naman natin na maayos na naipakayag nila ang nilalaman ng kanilang bulong karunin. Sunod ay maayos din ang kanilang pag-grupo kanina dito at ang ligaw ng pagsasalita ni Joanna. Kaya meron silang kabuuan na 100 puntos. Ngayon naman ang pakalawang grupo. Ang napag-usapan po namin ay parang po kami na bayani sa kung saan yung aming pagdaan. Dahil nga po, yung magulang namin ay talagang porsigito sa pagkatrabaho. Para may magbigay lang sa amin. Ako naman sa kayan ko, hindi sila magamot sa pangangailangan namin sa amin pang-araw-araw. Ayan! Mahusay din ang pangalawang pangkat. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. Makikita din natin na nagawa nila ang lahat na nasa ating rubrics. Kaya meron din silang 100 puntos. At ang pangatlo naman ay ang pangatlong pangkat. Ayan, pakinggan natin si Maria. Narito ako ngayon sa inyong harapan. Magbabahagi ng kwento ng buhay ng aming bagong bayani. Ang aming bagong bayani po para sa amin ay ang aming ate ko po at ate din po ni Vincent. Parehas po kami at ang journey po ay ang kanyang mama. So, ano po, bagong bayani po para sa amin ni Princess, yung aming mga ate kasi po, sila po yung nagpo-provide o sila po yung breadwinner na nagbibigay po ng tulong financial, hindi lang po pagmamahal sa amin bilang pamilya. Binibigyan din po nila yung aming mga needs po. At sayo po ni Mrs. is
ano po, bayanin niya po si ate niya kasi nabibigyan siya ng buhay ng ate niya. Tapos si Jenny po, mama po niya naman yung bayanin. Dahil po, si mama niya po ay pagmahal, love po sila ni mama niya, tapos nabibigay din po yung mga needs po ng family nila at ng support na po, full support po. Ayan, mag-usay, meron din. Kabuuan ay gandang sunod at walang sumangkat. Ngayon naman, dahil late si Princess Joy, pakinggan natin kung sino ang bayani ng kanyang buhay at ano ang katangian nito. Dito kayo! Sorry po, I'm late kasi may important po. Dito na dito sa unahan. Go ahead. Yung mag-iyak. Oh! May tissue kayo? Ano yung consider as bayani? Kung sino ang bayani ng buhay mo para sa'yo at kung ano ang kanyang mga katangian. For me now, wala akong consider na as bayani sa buhay ko ngayon kasi Ito ang bayani. kasi ako ang bayani ng buhay ko. Dahil, sabi ko sa kasi hindi ka ganyan kung saan, di ba, sa partner ate, di ba? Tapos, dun sa iba naman, yung mga nanay, di ba? Sa akin lang ay, siguro may mga nagiging part na nagiging bayani din sa buhay ko, pero ang i-consider ko talaga yung sarili ko as bayani kasi, dito ako ngayon, third year na, parang inaano ko na, nakatayo ako na mag-isa, na makulang, na parang, okay lang ko ng ibang tao, pero yung nagiging matatag ako na ako lang, na wala, yung kahit nandun yung magulang, without my mama, help, papa, na parang, kahit nandun sila, yung hindi mo nararamdaman yung presence nila as magulang, or kahit yung mga kapatid na, oo, pag ito, nararamdaman naman yung presence, pero, siguro mas kayo, mas lucky na meron kayong mga bayaran ng buhay. Pero nga ako, mas sa sarili ko, i-consider ko na bayaran yung sarili ko mas. Isang malipit na yaka para kay Princess Joy at meron din siya 100 buntot at may papanoorin tayong video. At gusto ko ay pumili kayo ng 2 tao nagustuhan nyo doon sa video at yung ulat-ulit yung iba pang miyembro dito sa unahan. Hello at welcome sa ating Filipino YouTube channel. Ang video na ito ay tungkol sa mga bayani ng Pilipinas at ang kanilang mga nagawa para sa bansa. At narito ang mga bayani ng Pilipinas at ang kanilang mga nagawa. Una ay si Dr. Jose Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Villalonda. Noong unang panahon, lalo na sa panahon ng Kastila, isinasama ang apelyido ng kanilang nanay. Ipinanganak siya noong June 9, 1861 at namatay noong December 30, 1896. Kada December 30, pinagdiriwang natin ang Rizal Day. Ang pangalan Rizal ay nagmula sa salitang Rizal o kabukiran. At si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Nolime Tangere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa. Pangalawa ay si Andres Bonifacio. Siya ang tinatawag na ama ng Philippine Revolution at ipinanganak noong November 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan, ang KKK. Ito ay isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas.
Luna. Isinilang noong October 29, 1866 sa distrito ng Binondo ng Maynila. At tinuturing na isa sa pinakamatapang at pinakamagaling na general sa panahon ng Revolusyong Pilipino. Isa siya sa pinakahinahangaang bayani ng Pilipinas. Ikapang-apat ay si Apolinario Mabini. Siya ay kilala bilang dakilang lumpo, dakilang paralitiko, at siya rin ang kilalang utak ng revolusyon. Isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbigay suporta sa kilusang pang-reforma. Stefan Llanes Escoda. Kilala bilang leader ng sipiko, tagapagturo at tagapagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, siya ay pinatay sa hinala ng pagiging isang taga-simpatiya ng mga guerrilla. Melchora Aquino. Revolusyonaryong Pilipino na kilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad. Siya ay kilala rin bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan, at ina ng balintawak para sa kanyang mga kontribusyon. Ayan, nakapili na ba ang bawat grupo? Okay, magsimula naman tayo sa pangatlong pangkat. Sino ang mag-uulat sa pangatlong pangkat? Okay? Ang amin pong napili ay si General Luna po. Dahil siya po ang pinakamagaling na general noong panahon ng revolusyon at siya din po yung pinahanga ang bayani sa Pilipinas. Ayan, nagpapakanak sa pangatlong grupo. Ang pangalawang grupo naman, sino ang napili nyo? Ang napili ko namin bayani ay si Dr. Rizal. Dahil si Dr. Rizal po ay ang isa hindi siya yung madugong paglalabanan ng kanyang ginamit sa pamamagitan ng pagsusulat lamang ay doon niya na naipakita na ipaglaban yung kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Israel. At yung mga naisulat ng mga aklat na Endoris, Tangere at Historismo ay naging daan upang may mulat sa mga Pilipino na ipaglaban ng kanilang kalayaan. At husay! Ang grupo naman? Ang amin pong napili ay si Melchora Aquino kasi po siya po ay matulungin, matapang. Sa pagiging matapang is naging isa po siya dun sa mga kababaihang hindi po lang pagiging dalagang Pilipina ang naging katangian o ambag sa kasaysayan. Bagkos siya po ay tumulong po siya dun sa panggagamot, sa pag-aalaga dun sa mga sundalong suplatan noong Ayan, mahusay, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At lahat kayo ay merong karagdagang 100 puntos ulit. Sa tingin nyo, sa ating mga ginawa kanina, ano kaya ang ating pag-aaralan sa araw na ito? Ivan? Ang ating pag-aaralan po sa araw na ito ay tungkol sa mga bayani. Mahusay! Dahil dyan, ay bigyan natin si Ivan ng bird clap. Tumayo ang lahat at bigyan natin si Ivan ng bird clap. Mia, tumayo para bigyan si Ivan ng bird clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, narin na kayong grupo. Tama, ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga bayaning Pilipino o mga bayani ng Pilipinas.
sulat sa ating bansa. Ayan, mahusay. Si Jose Rizal ay pinanganak noong ika-siyam ng Hunyo, 1861 at namatay naman siya noong December 30, 1896. Kaya tuwing December 30 ay magdiriwang ang kanyang kamatayan. Mahusay. Siya ang pagbatang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga nobela. Ano nga ulit yung nobela niya? Sige nga, Nobela. Ang kanya pong nobela or dalawang nobela na inimbag na sikat sa atin ay ang tinatawag na El Filibusterismo at ang Holy Catholic. Ayan, mahusay. Pinaglaban niya ang ating bansa sa pamamagitan lamang ng pagsusulat ng nobela. Hindi siya gumamit ng bahas. Pangalawa naman ay si Andres Bonifacio. Pakibasa nga, Jenny. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay ang father of the Philippine Revolution. Pinanganak siya noong Nobyembre 1863 sa Tundong, lungsod ng Maynila. Siya ay isang Pilipino revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangang nakatipunan ng mga anak ng bayan o KKK o Katipunan, isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Ayan, ang lagi nyo lamang tatandaan si Andres Bonifacio ang tinaguriang ama ng revolusyonaryo Pilipino at ang nagtatag ng KKK o ano nga ulit ang KKK, Ivan? Kataas-taasang kagalang-galang Katipunan at Ayan, mahusay. Pangatlo naman ay si Antonio Luna. Pakibasa nga, Elizabeth. Antonio Luna. Si General Antonio Luna ay sinilang noong Oktubre 1866 sa distrito ng Binondo ng Maynila at siya ay tinuturing na isa sa pinakamatapang at pinakamagaling na general sa panahon ng Revolusyonaryo Pilipino. Isa siya sa pinakaangaang bayani ng Pilipinas. Ayan, si Antonio Luna daw ay pinanganak sa Binondo, Manila. At isa rin siya sa pinakamatapang at pinakamagaling na mga general noong panahon ng Revolusyonaryo Pilipino. Apat naman ay si Apolinario Mabini. Pakibasa nga, Mia. Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay pinanganak noong 1864 namatay taong 1,000. Kilala bilang dakilang lupo. Siya ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng revolusyon. Isa siya sa mga bubuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbigay suporta sa kilusang pang-reforma. Ayan, si Apolinario Mabini naman, siya yung utak ng revolusyon. Di ba napakagaling niya? Kahit siya ay lumpo, ay napakagaling naman ang kanyang utak. Siya rin yung bumuhay sa La Liga Filipina. Ano nga ulit yung... Sino nga ulit? Ano nga ulit yung La Liga Filipina, Mia? Ang La Liga Filipina po para siya kung kagaya po nung malarisa na propaganda na naglalayo na parang ginamit mo, ano tawag doon? Yung ginamit na pong kilusang pang-reforma. Ayan, nabusay. At ngayon naman, tumako naman tayo sa mga bayaning Pilipino na nakakapangit. Una ay si Josefa Llanes Escoda. Sige nga, Nobela, makibasa. Si Josefa Llanes Escoda. Si Josefa Llanes Escoda ay kilala bilang leader ng Silipo, tagapagturo at tagapagtatago ng Girl Scout of the Philippines o GSP. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, siya ay pinapatay sa hinala ng pagiging isang taga-simpatya ng mga guerrilla. Ayan, mahusay. Si Josefa Llanes Escoda daw, siya yung nagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Nakasali ba kayo sa Girl Scout, mga bata?
Aquino. Pakibasa nga, Edwin. Si Melchora Pinoy, isang revolusyonaryo Pilipino na kilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad siya ay kilala rin bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan at ina ng balintawak para sa kanyang mga kontribusyon. Ayan, mahusay. Si Melchora Aquino o si Tandang Sora ang ina ng Katipunan. Siya ay ina rin ng Himagsikan at ina ng Balintawak. Naintindihan po ba yun? Bakit nawala na yung iba yung mga klase? Umihi po, teacher. Tagal naman nila umihi. Pero ngayon ay magkakaroon na tayo ng isang gawain. Ito yung ating mechanics. Igugrupo ang klase sa tatlo. Ang unang grupo ay gagawa ng slogan, ang pangalawa ay kanta, at ang pangatlo ay tula. Tungkol sa inyong natutunan sa ating aralin. Bibigyan lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Dito, wala siya mag-grupo. Ano, lalapatan nyo lang. Ito yung rubrics natin. Nilalaman at 20 puntos, yung originalidad ay 50 puntos, yung linaw ng presentasyon ay 20 puntos, at may kabuang 100 puntos. Ang originalidad ay mayroong 50 puntos. Natin ba yan? Sagot ka, mas pagod sa'yo. Ito na ang ating bayaran. Natin ba yan? Handa ng magsilbi. Magsilbi. Dito. Meron na kami. Pwede kayo, sabay-sabay kayo magkakaroon. Nandito. Magabilis dito. Ayan, tingnan niyo lamang ang oras. Hindi na kailangan nakikita. Pupuntahan po natin yung mga kaklase tumili. Baka nalala sila sa CR kasi wala pa sila.
ang unang magpipresenta. Habang ginagawa ng pangalawang grupo ang kanilang tula. Ayan, maaari na ipresenta ng unang grupo ang kanilang ginawa. Lahat kayo, basahin nyo nga, basahin na ng 1, 2. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang amin pong ginawa ay slogan about sa mga bayani. Ang aming slogan ay, basahin natin ito. Ang mga bayani ay sumasali sa ating lahi. Sila ay matatapang at nagatangi. Thank you po. Wow. Ayan, palakpakan natin ang unang grupo. Pangalawang grupo. At narito po ang gawa ng pangalawang grupo. Ang natapat po sa amin ay isang gumawa ng isang tula. At ito po ay pinamagatan naming bayani. 1, 2, 3, go. Sa hirap at pagdurusa, sila'y nag-alay, dugo at buhay sa bayan ay inialay. Itong mga bayani sa puso'y di mawawalay, kalayaang minimiti na kamit ng matagumpay. At ang panguling grupo naman. Magandang umaga. Narito ang aming presentasyon. Ang napunta sa amin ay isang awitin with backup dancing. 1, 2, 3, go. Maganda ba? Sa bawat pagbaang ng kasaysayan, buhay mo'y inihalay nang walang alinlangan. Tarumpay ng bayan sa inyo nahuhugat. Mga bayani namin walang kapanday. Tugay sa inyo mga bayani, pagmamahal sa bayan. Tanglaw ng tanging sa puso't isip, huwag kayo malilimutan. Sa hirap at dusa, di kayo suko. Tangin ng pag-asa sa inyong bumubuo. Pag-ibig sa bayan, nagbihinig sa dilim. Sa bawat layunin, kayo'y dito'y Ayan. Ayan, palakpakan natin ang singer at dancer ng Group 3. Dahil dyan, lahat kayo ay maisang daang puntos. Ayan, tuhan na ngayon ng inyong papel at ating sagutan ang video na ito. Kailangan ang buong pangalan kung sino ang tinutukoy na bayani.
Tapos na ba? Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasalita. Yes, Bonifacio. Pangatlo. Sino ang kinilalang pinakamahusay na hiniral sa kanyang panahon? Kaya, nagsasagot na po ang inyong mga kaklase. Bibigyan ko na lamang kayo mamaya na tayo pagkatapos ng klase para sagutan ang ating assessment. Tapos na ba? Ay, yung tatlo. Mamaya na. Ayan, tama ba? Sagot niyo? Yes po. Pang-apat naman, sino ang tinaguriang utak ng himagsikang Pilipino at dakilang grupo? Apolinario Nabino! Ano, Miss Yes? Ano po ito? Pagtataya ko. Sabi ko wala. Yan, ang tagal na kasi pumili eh. Hindi na po May kasama na to. Pinuntahan kayo teacher sa CR eh, wala kayo doon. Tapos na ba? Hindi pa po. Tapos na ba? Ayan, tama ba kayo? Susunod naman, sino ang tagapagtatag o nagtatag ng Girls Town of the Philippines? Yan, yung mga umili, hindi na nakaputan. Kung sino yan? Nasa 1,000. Sino yung nandun sa 1,000, yung babae doon? Bigyan niyo ako ng 1,000. Sige nga. Sino daw may 1,000 sabi ni Edwin? Wala po kayo 1,000. 1 piso. Tapos na ba? Oo! Tingnan natin kung tama ang sagot ninyo. Ayan siya si Jose Arianes Soda. Sunod naman, sino ang tinaguriang ina ng Katipunan? Yung buong pangalan niya, hindi yung bantad lamang sa kanya.
pag-aralan ang mga bayani ng ating bansa upang malaman po natin ang kanilang mga sakripisyo upang makalaya sa mga mananakop dati sa ating bansa. Ayan, mahusay. Ikaw naman, Nureya. Teacher, para po sa akin, mahalagang pag-aralan natin ang mga bayani ng ating bansa upang manatiling buhay sa ating puso at isipan ang kanilang mga bayani na gawa. Ayan, mahusay. At ikaw naman, Princess. Mahalaga po ang pag-aralan natin ng mga bayani ng ating bansa upang magkaroon tayo ng kamalayan at syempre para din sa exercise o pagkilala natin yung mga sakripisyo na gawa nila para mapahalagaan na natin lalo yung kanilang mga nagawa sa kanila. Mahusay. Palakpakan natin silang lahat. At para sa inyong tatlong aralin, magsaliksik tungkol sa iba pang bayani na hindi nabanggit sa aralin. Paalam na